IndieG episode 4, discuss namin ngayon. Kasama ko si Tracy. Hello, kamusta? Teka, parang, Parang ano yung audio mo? Basag yung nawala audio yung ko? audio mo. Hmm. Oo, nawala kanina. Okay na uli. Okay na? Okay, sige. Kumusta pa kayo? Ayun. Okay naman. Yun, get over na din ako sa Clear Obscure na bitawan ko na rin. Tapos nakahanap na din ako ng larong hindi ako mabubor. Kasi halos lahat ng malaro ko, tinatamad ako laruin kasi ang pangit. Grabe, no? Ganyan talaga yung epekto niya, no? Na parang, ang hirap mag-move on, naglilinger siya, tapos parang, kapag hindi mo nahanap yung same na game feel doon sa game na isusunod mo, parang, ang hirap. Mawala ka ng gana. Ano games mo? yata ako eh. Doom. Doom. Nice. Bago. Parang kinetic rin, no? Yung type of gameplay. Tapos may pari din. May pari din. Ang lala. Pero, hindi ka naman nahihilo. Hindi ka naman nahihilo sa Doom. Hindi, napansin ko, kasi nag-output ako sa mas maliit na monitor. So, mas, wala nang hilo. Tapos, sinubukan kong ilipat doon sa 55-inch. Doon ako nasuka. So, kailangan yata, mas maliit yung screen. Para mas okay. So, tsaka yung kasi, yung distance mo kasi din sa sa 55 inches, parang hindi siya normal. Parang ito na yun. Isang kamay lang. Duling ka talaga. Pero pa naglalaro ka ba sa 55 inches mo na dapat parang hindi para pang desktop setup? Ano yung naka full screen? Kailangan lumayo. Full screen. Tapos kailangan naka-atras talaga ako. Para hindi mahilo. Yung Kingdom Come Deliverance kailangan naka-atras eh. Kasi pag dikit, susuka talaga. Pati yung blueprints. Ako kasi first person. Speaking of Kingdom Come Deliverance, ito nakita ko sa recent post ni Silbs, guest natin ngayon. Ito yung sinunod niya sa Clear Obscure. Para ito yung isa sa mga china-champion ni Dre. I think before, nung hindi pa lumalabas yung Clear, I'm not sure kung anong opinion mo about Clear, kung yun yung current GOTY mo. Pero before Clear, ito yung GOTY niya Kingdom Come Deliverance. So, Silbs, welcome sa show. Kamusta? Hello guys, hello. Thanks for inviting me. Yun nga. Same, tagal ko ring naghanap ng game na isusunod sa Clear. So, meron naman akong game on the side. Naglalaro ako ng WoW at saka ng ZZZ. Pero lang yun parang mga 15 minutes, 30 minutes. Tapos wala na akong masunod. So, ayun, yung kapatid ko kasi recently lang bumili ng PS5. Tapos ang nagpabili sa kanya Kingdom Come Deliverance 2. So ayun, na-hype din siya sa Clear Obscure. So nag-trade kami. Sabi ko, palit muna tayo. So ka naman parang hype ka sa Clear Obscure. So nagpalit muna kami. So yun, actually hindi ko pa na-try. Kanina ini-install ko pag-uwi ko. So, yun. Mamaya, try kong laruin. Magandang no? Magandang trade, no? Yung ginawa. Medyo, maganda rin yung Drake. Tsaka, nakita ko rin yung mga binabanggit ni Dre sa GC. So, talagang, curious na rin ako kasi nakita ko nga din yung ibang mga articles about KCD2. So, mukhang okay naman siya. Kaso, actually, di ako mahilig sa first person. Same with yung i-discuss natin. So, kailangan talagang ma-hook ako dun sa gameplay. So, let's see. Ito. Kailangan ko lang i-address kasi I think di ko nasabi kanina, pero naka-braces ka na? Tama ba? Braces ba? Oo. Pero, di ba tayo? Kailan ba yun? Yung Shadow of the Erdtree. Nung birthday ni naka-braces. Baka mas nahalata lang sa kulay. Okay. Pero nung Shadow of the Erdtree, alam ko naka-braces na rin yata ako nun. Napansin ko lang hashtag na homo. Okay lang ba yan? Okay lang. Walang tala-tala dito. Napansin ko lang. Pero yan, salamat sa time mo sa pag-accept ng invitation ko. And, kasi natin, power couple, Sky and Gio. Guys, welcome sa show. Kamusta? Hello. Okay lang. Kamusta ang Japan?
Nakakapagod, pero masaya. Syempre. Yun nga lang, nung sobrang wrong timing kasi nung in-announce na yung release date nung Claire, parang na mix emotions ako kasi parang yun yung pinaka-inaantay ko this year, tapos biglang, ay, ba't sumabay sa trip natin? So, ang ginawa namin, dinala namin yung PS Portal. Pero walang kwenta kasi after mo maglakad ng whole day, ligo ka, tapos biglang wala na. Hilata ka na. So, parang, tinanay ko nga rin mag-blueprints doon, parang before yung parang pampatulog, pero wala pang 5 minutes na antok na. Literal, pampatulog talaga. Tulog talaga. So, yun. Pero, yun, actually itong Blueprints, matagal na rin natin ito nalaro, right? Before, I think, Blueprints, before Claire pa, nag-lunar pa ako eh. After na itong Blueprints eh. Pero, maganda dito, yun nga, kasi si Skyrim, kasama natin si Gio. Kasi kami, hanggang roll credits lang kami. Si Gio hanggang ngayon nilalaro pa rin. So, most likely, mas marami siyang input, insights about the game na hindi siguro namin na-experience. Pero bago kami mag-deep dive sa Blueprints, shoutout muna sa ating mga Patreon subscribers. Currently, meron tayong 42. Ilan na lang ba? 58 na lang. Mag-resign na ako sa trabaho. So, thank you. Kaya na-sustain. Ayan! Huwag na tayo 100 na Patreon. Lapit na, no? Pero yun, and then sa ating mga executive producers, sila San, sila Lance, si Mark De Venagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Ara Channel, si Mike Rubio ng X-Core Gamer, si Kuya G, si RD Casimiro, and recently bumalik si Mako. Salamat sa pagbalik sa pagiging executive producer. Meron din tayong mga nag-upgrade ng mga subscription. Isa na doon si Storm. Salamat sa pag-upgrade. Hindi pa updated yung end credits. Hindi ko pa nagagawa. Di pa ako nakakapag-record ng voiceover. So, pasensya na. So, yun, thank you. And kung nakikinig kayo sa Spotify, audio version lang to. Kung gusto nyo makita, punta kayo sa YouTube channel ng The Gamesulog Show. Subscribe kayo, like, comment. And yun. Thank you. Guys, pag-usapan natin yung Blueprints. Gusto mo na mag-start sa conversation about kung gaano, kumbaga parang ano yung affinity nyo or yung parang gusto or drive nyo or parang, ano bang magandang term doon? Kung gaano kayo ka-enthusiast when it comes to puzzle games. Kasi growing up, I think, parang doon sa context ng video games, lagi kong binibida na parang kung pwede akong maglagay ng resume, ilalagay ko sa resume ko na na-solve ko yung piano riddle sa Silent Hill na walang guide. Parang yun yung claim to fame ko dun sa mga klase ko. Na-solve ko yung piano riddle without guide, walang nagturo sa akin. And then syempre yung sa Resident Evil, yung mga ganong puzzle. Pero I think mas madali yung puzzle sa Resident Evil compared sa Silent Hill eh. I'm not sure kung mag-agree kayo and yung mga listeners. Pero gusto ko na malaman kung ano yung parang enthusiasm nyo pagdating sa mga puzzle games. Ikaw, Dre, mail ka ba sa puzzle game? Considered bang puzzle yung Tetris? Puzzle ba yun? Parang. Siguro. In a way, di ba? Kasi yun yung go-to puzzle game ko eh. Tetris talaga. Pero medyo okay lang naman din ako sa mga ibang puzzle game. Yung kahit yung mga escape room na susubukan ko. Kaya medyo pero di ako hardcore na addict sa puzzle. May mga games na pag puzzle tinatamad ako. Speaking of tinatamad, merong isang puzzle sorry to cut off. Merong isang puzzle sa I think sa Spider-Man yun. Minsan gusto ko di ba may option doon to skip? Yung puzzle na parang mga tube na parang i-connect mo na ganun. Parang hindi kasi siya fun for me. Parang hindi ako na-stimulate doon sa ganung klaseng puzzle. So, hindi naman siya I think, correct nyo ka, parang I think hindi siya makaka-apekto sa pagkuha ng platinum kapag in-skip mo yung puzzles na yun. So, most of the time ini-skip ko yun. But, yeah, ikaw Silves, mahilig ka ba sa puzzle game? Ako kasi kung yung preference ko ng game, siguro ito yung huli eh. So medyo para sa akin
ano to, kakaiba na napalaro ako ng blueprints kasi most of the time mga choices ko is RPG or action games. So ayoko talaga yung masyadong papaisipin pa ako nung mga clues, mga ganon, mga hints. So ayun, discuss ko na lang mamaya ba't ako na napalaro, parang binigyan ko ng oras tong blueprints, pero ayun, more on the casual lang ako pag mga puzzle games. Actually, same. Meron din akong, parang nasa casual side lang din ako pagdating sa mga puzzles. Meron mga times na nagugustuhan ko siya. Yung parang, yung feeling na parang ang talino ko, yung ganong vibe. Hindi rin ganun ka-hardcore. Let's say, kunwari yung sa mga Legend of Zelda, Breath of the Wild, or yung mga old school na Zelda, may mga puzzles doon na parang kailangan mong isolve. Ang sarap sa feeling na kapag na-solve mo siya without a guide. Pero no judgment naman, okay lang naman yung kung magga-guide kayo. Recently ngayon, after ng clear kasi, binalikan ko yung Echoes of Wisdom. Ang sarap ng feeling kapag may mga puzzles na alam kong I think hindi yun yung intended na solution, pero tangina na Selavi na solve ko na rin naman wala namang masama doon, diba, kung gumawa ko ng sarili kong way on how to solve yung mga puzzles doon. But yeah, hindi ko alam kung same tayo, Silbs, pero ibabato ko na rin yung reason kung bakit ako naglaro nito kasi bago ko i-recta kila Gio at si Sky. Si Sky lang din nag-post lang siya dun sa GC. Wala naman akong balak laruin to Nainganyo ka. Nainganyo lang ano ba yun? Nag-create lang ng curiosity. Di ko alam. Ako naman go ahead. Ikaw muna. Hindi, kasi ako may mga pina-follow akong YouTube na mga yung parang daily updates or basta may mga latest news sa mga games. Nakukuha ko agad yung mga news. So ayun, yung KCD2 doon ko lang din nalalaman sa mga channel na sinasubscribean ko. So isa nga rin kasi yun nga ang nakaka-curious din sa kanya, siya yung top rated game for this year. Yun talaga yung pinaka nagpa-curious sa akin. Kaya nilaro ko din. That time, before Clair Obscur. Kasi alam ko 93 siya nung nirelease siya. 93 siya. So ngayon si Clair Obscur, I think 92. Hindi ko sure kung bumaba si Blueprints. Pero nung nilaro natin siya, 93 siya. Siya yung highest rated that time. 93 na ata si Claire recently. Ayun. Tapos si Blueprint. Nag-start siya ng 92, di ba? 92 pa rin. Nice. Actually, yung mga ganun kasi, I mean, merong ibang school of thought regarding sa mga scores, right? So, sa Metacritic, I think merong mga specific na gamers na hindi nagre-rely sa score, mas nagre-rely sa word of mouth. Yung nangyari kasi sa akin, score tsaka word of mouth. So, anong lusot ko pa doon? Di ba? Parang kunwari kung skeptical ako doon sa score, numbers, ganyan. Meron ding nagbenta na tao, yung si Sky nga, sinishare dun sa GC. So, parang, okay, sige, try din. And, surprisingly, hindi ko rin nabitawan. So, yun, na-addict din ako doon sa specific na time na nilaro ko yung game. But, anyway, ikaw, Sky mo na bago si Gio. Ilas natin si Gio. Sky, mahilig ka sa puzzle game? Mahilig ako, pero hindi ko rin siya yung parang hinahanap. Pero parang, alam mo yun, pag, yan nga, katulad na sabi ni Dre, pag yung mga escape room or mga puzzle, or mahilig din ako yung manood yung mga contest na shows dati na may mga ganong klaseng puzzles, tas may mga prize money. Ano nga ba tawag din? Parang game ka na ba? Hindi yun. Kasi mga parang ganun, meron yung parang nasa loob sila ng jewel, tapos parang may, kalimutan ko na. Anyways, parang, I think last puzzle game ko, I would say Silent Hill. Oh, yung remake? Yung remake Yun na yun So, recently din hindi... Sorry, pwedeng butt in. Di ko pa rin kasi nalaro yung Silent Hill. So more on ano ba yun? Puzzle lang ba talaga yun? Kasi parang iniisip ko siya na parang Resident Evil. May action na kasi marami na rin in-improve nila yung yung gameplay.
gameplay. Oo. Ginawa na nilang parang si Leon, si James. si James. So, Pero yung sa ano ba, yung sorry, natatanya tayo na pero mabilis lang. Doon sa Silent Hill ba, meron siyang slider pagdating sa puzzles. I remember first time ko na-experience yun sa Tomb Raider. Yung parang nilalagyan nila ng slider yung difficulty ng ng mga puzzles. diba, may Meron, difficulty. you can pick easy, Oo, may normal, modes. hard, ganun. Kahit sa remake. So, laruin Okay. nyo, sobrang solid nun. Oo nga daw eh. Gusto ko mag-sorry ulit sa Bluebird team. Sorry po. Ginudge ko. Ikaw, Gio, kasi ikaw yung, sabi nga ni Sky, ikaw yung parang naka 100 hours na ba? Or 90? Hindi naman, 70. 70. 70, okay. So, definitely, mas marami kang playing hours compared sa amin and mas marami kang na-discover dito sa game. That being said, mahilig ka ba sa puzzles talaga? Oo. Ever since, bata ako, parang, pati yung mga puzzles sa book, ganun, tinatry kong isolve. Tas actually, medyo umay na ako sa genre na to ngayon, pero alam niyo ba yung Picross? Yung parang, hanapin mo yung parang image based on number, tas may mga square, ganun. Ano siya? Okay. Usually sa mga Nintendo console siya may Picross, ganun. Ina-addict ko yun eh. Medyo umay na nga lang now. Pero, ayun. Pero itong Blueprints kasi, hindi ka nga mahilig sa roguelike, right? Oo, ito actually yung parang first kong roguelike talaga. Pero in terms of puzzle games, medyo madami na akong experience. Yung parang yung mga escape room dahil parang 9 hours, 9 persons, 9 doors. Parang ganun. Game ni MC. Puzzles. Game ni MC. Shoutout to MC. Mahilig din siya manood ng I'm not sure if kung familiar kayo ngayon yung Devil's Plan. Alam niyo yung Devil's Plan sa Netflix. Oh. Di ako naka-follow dun sa ibang games. Sobrang complicated nung laro. Super recommend ko pala yung parang predecessor show nun, The Genius, kung may alam nun. Sobrang ganda. Parang the greatest Korean reality show, the greatest game show na I've ever seen sa buong buhay ko. Ito ba yung parang baka nadaanan ko to sa Netflix kanina. Ito ba yung parang may description na if physical 100 is about brains? Yun ba yan? Or iba yata yung may yung image niya parang may mask. Oo, na devil. Smiling na devil. Parang sige. Check ko nga yan. Parang may nadaanan ako dyan kagabi nung nanood ako ng Week Hero Season 2. But anyway, nabanggit mo, Gio, yung mahilig ka sa parang book yata. Actually, meron akong research dito. Sabi dun sa parang isang interview, merong libro na yung Maze Solve the World's Most Challenging Puzzle. Actually, parang doon galing yung inspiration rin nung game na to. And maliban doon, yung developer kasi ano pa na ito? Kalimutan ko. Wait lang. Nakalimutan ko. Ano ba yun? Ni-research ko to eh. Para mukhang prepared. Ano ba yan? Si Tonda Ross. Yan, director. Si Tonda Ross. Meron din siyang napanood na, I think, kung familiar kayo, napanood nyo rin kasi dati napanood ko to and super nagandahan rin ako. Doon din nag-spark yung tawag dito, yung curiosity ko and parang yung drive to try other games or indie games, which is yung indie na documentary, kung familiar kayo doon. Hindi. Okay. Pero ay doon parang kinuwento doon yung story ng Super Meat Boy, yung Fez, etc. Napanood ko yun. Ano yan? Oo, napanood ko yun. Yung mga challenges nila when developing yung game, yung pupunta sila sa PAX para i-showcase yung games nila, ganyan. Pero yun, and sorry, tangent lang, ibato ko lang din. Kung fan kayo ng Stardew Valley, parang merong mga rotation ngayon na pinupuntahan ng mga guestings yung creator niya. Yung recently pinanood ko yung kay yung Korean na komedyante. Alimutan ko yung napanood ka din yun. Si Bobby Lee. Super nagko-fan. Sinay sa GC natin yun, di ba? Hindi ako nakapagtrabaho dahil doon. Nung sinend yung link na yun. Kasi, syempre,
sobrang nakaka-relate si parang living the dream ka kay Bobby Lee kasi parang kaharap mo yung mismong dev na gumawa ng gusto mong game. One of his most favorite games, iba yung Stardew Valley. Sobrang nag-geek out siya dun. Alam, pinagyabang niya yung yung save file niya. Pinakita niya lahat ng lahat ng mga progress niya. So, sobrang astig nung video na yun. Totoo. Ay, meron pa yung mga moments sa quiz me. Yung parang talagang gusto ko kumain sa'yo na alam mo talaga yung... Ang yabang niya eh, no? Totoo. Pero, yun. So, nabanggit rin ni Gio kanina, maliban sa puzzle game, roguelike din tong Blueprints. And to be honest, yun yung parang isa sa mga genre or subgenre na nahihirapan ako. Isang example is yung Hades. Natapos ko siya, pang isang ending lang, pero I guess hindi doon matatapos yun, parang marami pang ending, right? Hanggang 10. Oh my God, ayoko na. Eagle ko na rin siya. Kasi gets naman na merong mga permanent upgrades, right? And parang pag yung umulit-ulit ka na, hindi na yung parang may ina ka, meron siyang mga upgrades rin. Same din sa Dead Cells. Natapos ko lang din siya, pero parang nag-attempt ako na i-platinum siya, pero hindi talaga, nahihirapan ako. Yung parang, more on kasi ako eh. I think, as a gamer, more on momentum ako. And pag namamatay ako and start from scratch or dun sa umpisa, nawawala yung momentum. So, mas kaya ko yung ganong klase compared sa, parang kung ikukumpara ko sa ibang mahirap na game na parang Cuphead, ganyan. Tapos may mga quick retry, mas nakakaya ko yun compared sa mga roguelike. Pero itong Blueprints, surprisingly, nag-enjoy ako eh. Nag-enjoy ako sa kanya. I think kasi, maliban dun sa nabanggit natin na puzzle game siya, roguelike siya, alam ko parang naiinis na yung mga tao kapag laging Souls-like. Yung parang nilalagay yung term sa every game na parang to describe a game, parang Souls-like ganyan. Alam ko nakakainis na yan, pero yung aspeto kasi na parang hindi kinukuwento sa'yo yung story or hindi blatantly parang malalaman mo kagad kung anong nangyayari dun sa game. You have to parang discover kung ano yung nangyari dito, bakit siya ganito, ano yung premise nito, ano yung ending nito, bakit anong purpose ng character. Isa yun sa mga reason or type of storytelling na drawn ako personally. Pero may mga moments din na nakakainis, I think, pero design naman, I think, yung game doon. Umpisa ko na sa akin, no, sinave ko rin talaga to para dito sa episode na to. Kasi yung yung purpose kasi, guys, you can, parang cut me off. Yung purpose kasi is parang, ang tawag dito? Parang room siya na ang goal mo is makapunta dun sa antechamber, tama ba? Tapos, 46 room. 46 room, pero 45 siya, di ba? Pero hindi kita yung 46, right? Yeah, 5x9. 5x9. Tapos, yung napamagit namin kanina na roguelike is, kapag nag-enter ka ng room, merong randomly generated doon na the-draft mo na room, right? And yung mga rooms na yon, syempre, meron siyang door. So, ang hirap explain. Parang, kailangan mong, ang goal is punta sa taas, right? Pero kailangan rin tama yung pagplano mo nung room or yung pagpili mo doon sa randomly generated na room kasi merong mga rooms na dead end. And doon ka matatapos. Pero each room din merong usage yun. Kunwari merong room na makakakuha ka nung susi, makakakuha ka ng gem, and yung main resource mo kasi dito or parang yung buhay mo is yung footsteps. Pag naubos yung footsteps na yun, tapos yung araw, and then ulit-ulit sa umpisa. And yung mga rooms na yun, maka-reset yun dun sa next day. So, ganun yung pinaka-format niya. Merong isang moment kasi dito na I think ako personally, yung nakakainis and nakaka-addict at the same time. Ano siya, combine siya, yung nakakainis and parang isa pa nga, nainis ka pero isa pa nga, yung parang ganong feeling, which is yung malapit ka na dun sa goal mo, na parang feeling mo malapit ka na, but then again, hindi pa pala, tapos ubuso ka na ng oras. Yung isang example nito is yung napunta ako na antechamber, akala ko yun na yun, tapos na yun. Putang ina, tapos wala na akong steps. Wala na, tapos na, okay, ulit-ulit, parang ganyan. So,
Umpisan ko muna sa ganung klaseng discussion and then as we go along siguro dun sa mga personal experiences natin. Dre, meron ka ba nare-recall na parang tangina nainis ka dito sa game na to? Pero hindi mo pa rin tinigilan kasi ang sarap ng feeling. Yung ano, yung mali yung draft ng room mo. Yung hindi lumabas yung gusto mo. Tapos, kasi ako, ginagawa ko, nilalatag ko lahat sa lower levels. Tapos, para lahat ng dead end inuubos ko na doon. Tsaka yung mga pangit na rooms. Para okay na yung makukuha mo sa taas. Lalo na yung, mga connecting rooms na, yung madami hallway, kunyari 4 siya, sinisave ko yun para sa huli. Kasi, ilang beses na ako na naipit na ang napuntahan ko dead end or lock tapos wala ng susi. Yun yung nakaka-pay ko. Totoo. Tapos ulit Wala gem, ganyan, no? Oo. Nakakainis. But, ikaw, Selbs. Yun, syempre, yun naman yung pinaka-common siguro na na reason kung bakit nakakainis yung game. It's either naubusan ka ng footsteps or yung resource na kailangan mo para mag-open nung next na door is lacking ka na. So, yun nga, kailangan talaga ng proper resource management. Pero siguro isa sa pinakaayaw ko na na parang 'di ba pag nag-open ka ng door, meron tayong 3 na randomly chosen na na floor plan. And may mga times kasi na yung ibibigay niya sa akin lahat red. 'Di ba meron kasi tayong iba't ibang klase ng ng floor plan. So merong green, merong blue, merong red. So ang parang may most likely mga debuff or mga negative na consequences yung red na floor plan types. So yun yung pinakaayaw ko eh. Kaya mas naglilin towards ako dun sa mga parang binibuild ko yung floor plan ko or yung ginagawa ko na ang makukuha ko is mga green na floor plan. So yun yung isa kong nakakainis na moment. Pero isa din yung meron din akong moment na parang same din sa Just na pero ang ginawa ko kasi at the same time sa pag-reach dun sa 46th floor is yung lahat ng yung 45 floors is parang ma-fulfill mo. So parang kasi may troping ganun, 'di ba? Yung kailangan ma-fill mo yung buong floor. So yun parang last na lang 44 na yung na kompleto ko sobrang malas na as in nilibot enough pa yung footsteps ko to roam around para maghanap ng resource kasi sobrang said na siya. Hindi ko na-open yung pang 45. So isa yun sa sobrang siguro lagpas 1 hour ako dun sa isang run na yun. Sobrang wala GG. Next day. Yun pa pala, sorry to Aja, mag-piggyback lang ako doon tapos bato ka la Sky and Gio. Hindi ko alam kung na-notice nyo to, pero I can remember, I think nabanggit rin to ni Dre, habang tumatagal doon sa paglalaro, tumatagal rin yung parang konsumo ng oras natin kada araw. Parang mas nagiging careful ka rin eh. Mas nagiging careful, mas pinag-iisipan mo yung mga possibilities. Totoo. And yun nga, parang speaking of yun sa mga red rooms, yung mga red rooms kasi guys, yung nga sabi ni Sales, mayroong debuff. For example, kapag pumasok ka ng, anong room ba yun? Yung mababawasan ng by half yung footsteps mo. Kakainis din yan, no? Bad trip yun. Diba? Gym yata yun. Weight room. Weight room. Tsaka yung yung every time pumasok ka, nababawasan ng coins mo. 2. Yung sa chapel, no? Chapel. Ay, chapel. Kaya bakit kaya pag pumapasok sa chapel, binabawasan ka ng sa dami ng pwedeng room, bakit chapel? May gusto kong sabihin dun. Pero, Yan. Sige. Gio? Sige, ano yan? Sige, gusto okay lang ba ma-spoil kayo? Okay lang. Goods. May way na makukuha mo lahat ng pera mo. Pabalik. Lahat ng hinulog mo. Lahat ng hinulog mo dun. May way.
kahit nag-next day na, so lahat ng naipon, Kumbaga Oo. or yung parang within the day lang. Parang naging bangko siya. Bangko. Oo. Ah, Tapos pwede okay. mo siyang kunin lahat in one go. na mind blown din kami nung na-discover na. Wow! Paano Okay siya? na. Hindi ko alam yan. I-spoil ko na. Alin? Oh. Sige, go. Sige, go. Oo. Kasi may item, maaring i-craft mo sa workshop, may torch, Mhm. di ba? Parang ganun. Or later on, pwede mo siyang diba, mabibili. may mga ganun. Oo. Hmm. Yung dalawang kandila doon May sa dalawang, altar, sa pwede mo altar. silang i-light. Sindihan. Tapos Mhm. mag-rise yung altar, tapos may May piggy piggy bank bank. sa loob. Forever na yun nakabukas? Or for that run lang? Nakaangat na yun, oo. pero once nabasagin at redeem mo yung pera mo, wala na. Wala na. One time. Pero hindi ka na One time. mababawasan. Pero hindi ka na Hindi. mababawasan. Mababawasan ka ulit. Oo, sa susunod. Sa susunod. Pag na-redeem Tapos ulitin mo na ulit. Mm. Oo. Parang Okay. one time, big time bank mo na yun. Oo. So, Mm. gamitin mo siya in a sense na kailangan mo talaga. Okay, gets. Merong, hindi 1:1, pero parang same logic na ginawa ko nung time na hindi ko pa alam na pwedeng i-drain yung well. Kapag Oo, meron parang akong ganun. excess na coin, Oo. pinuhulog ko dun eh. So para Yun nga eh. nagawa kong bangko. And speaking of church, mag-piggyback lang, tapos ibat ako ulit sa inyo, Gio and Sky. Hindi ko to na-discover. I'll be honest, ginugol ko na to kasi hindi ko talaga ma-figure out kung paano yung gagawin doon sa may tomb. Oo. Doon sa church, yung lala. Titingnan mo yung murals, mga mosaic. Oo. Sabi ko, hindi kaya to hindi arok to ng ng IQ ko. Ginugol ko na. But anyway, ikaw muna, Sky. Meron ka bang unahin mo natin yung mga nakakain. So meron bang parang makarecall na nainis ka na moment dito sa Blueprints? Actually, wala masyado when it comes to like yun nga yung magiging dead end, tapos yung parang most of the time na-expect ko na lang na lower yung mas mababa yung chances ko of getting there. Parang low expectations para ma-surprise ako para as soon as I reach that room. Pero pinaka-kinakainis ko talaga yung parlor. Oh! Sa playthrough ni Gio, dahil, di ba, day 100 something, nakita ko yung parlor niya. As in, di ba usually nakalagay sa mga each box, di ba, may statement. Sa kanya, yung each box niya, 3 na yung statement na nakalagay. So, 9 yung statement. So, Yung sa akin na-upgrade ko. Oo nga, pwede mo nga ma-upgrade kapag nakuha mo May- yung upgrade disc. 2 susi. Yung sa Oo, akin. yan. Kinuha ko. Pwede ka magkamali na. Okay, nice. Isa, Oo. pero Nakaumog may ako nangyari dun na olats pa rin ako. Kahit 2 susi. Ako greedy. Yung parang 2 gem or 3 gem yung Three. ano. Yun din yung... Ay, yung reward. Oh, yung reward. Nagkamali ako. Ayun. So yun, sa akin yun yung pinaka... kasi parang Same, traitor isa rin yung... Ang hirap kasi noon, I'll be honest, nahihirapan din ako. Parang feeling ko, akala ko tama na yung pipili ko, tapos mali pala. Hala, tangin pa lang laman ko. Pagkabukas mo, walang laman. Kanina tinry ko ulit blueprint. So yun, na-encounter ko pa rin siya. Parang 3 parlor, bokya lahat. Bokya lahat. Sabi ko, putik talaga tong parlor na to. Pag sa dark, okay ako eh. Like math eh. Medyo palag tayo sa math eh. Pero yung parlor, GG ako eh. Pwede ba ako maging honest? Sige, go lang. Promise, babad ako na kay Gio after. Yung sa Matthew sa Dart, nung una nagigets ko pa parang dali pa, parang magigets mo kay add, tapos, di ba parang hindi naman siya gumagamit ng MDAS? Tama ba? Parang hindi naman, di ba? Hindi. Diba, parang, may sarili siyang rule. Oo, tapos nung Nasa nasa 30 plus na ako, days na ako, tapos parang humihirap siya, humihirap yung niya, kung anong. Marami nang ina-add eh. Oo, tangina, nakakayang sabihin, pero ginagawa ko trial and error lahat. Ako rin. May isang beses Matagal pero sure yun, di ba? Pikon na ako dun. Tagal ko nga. Isa-isa.
nakuha ko yung tama. Okay, tatandaan ko ito yung tama. Okay, tapos mag-start ako ng 20 clockwise. Okay, pag nakuha ko, okay. Ang ulit. Parang ang dami pang rules na na-add dun di ba? Merong yung power, may square mo, may divide by 3, may inverse, ano pa ba? Yun lang yung naano ko Hanggang day 50 lang ako So, yun pa lang yung mga nadagdag sa akin. Alam ko may mga nadagdag pa ako. Actually, Meron Sibs, ng meron pa eh. Meron pa yung parang... Yung outer ring, nagkaka-symbols na din dun eh. Oh my God. Tapos, Grabe. kunwari, di ba yung kulay ng... Kunwari, yung blue, di ba? Kunwari, nakatapat sa 1. Yung... Yung pagka-shade ng kulay, ano lang, 1/3. Oo. Yun yung divided by 3 di ba? Oo, yung i-divide mo pa yun. May decimal, may mga squared pa. Nabanggit mo saglit na mabilis. Nabanggit mo square. Yung ba, so ibig sabihin yung square root ba yan? Yung ibig sabihin nun? Or ano? Hindi square root, ano siya, square. Parang kunyari, 3 square is 9, di ba? Ganun, parang ganun. Okay. Meron din yung diamond, babaliktarin mo naman. Yun. Inverse siya. Ang hindi ko sure kung may square root Yun yung sinasabi mo just square root. Kunyari, di ba, square root ng 4, 2. Ganun. Hindi ko sure kung meron. Tapos may baseball pa. Putang ina, may baseball pa. Anong baseball? Ano yung baseball? May parang curve. Basta may parang linya May parang... Oo. Nagka-curve na lines. Round up ka, round down. By 10, by 100. Hindi ko na-experience. Parang bawal ano yan, TGS ko. Nasa point na kami na dati, iniisip lang namin through it. Ngayon, kailangan pagpapasok kami doon, may scientific calculator. Hindi nyo ginamit yung ano ko? Yung style ko? Hindi ko na-try. Tamad yun, Pero sige mo tayo. Hindi ko kayang isolve Trial and error na lang. Pero, ikaw naman, Gio, bilang ikaw yung mas matagal na nilaro to, meron ka bang marirecall na parang nakakainis to, nakakainis to? Oo. Actually, ang pinaka nakakainis sa akin is mahirap yung trophy list niya. Mahirap kunin yung plat. May naka-platinum na ba sa PS5? Meron na. Madami na actually. Lala. So, sorry, para lang makicall ako, and then yung mga listeners, ano ba yung parang pinaka-roadblock for platinum dito sa ano? Yung basically, kailangan mo mag-new save, tapos kailangan mo siyang tapusin in one day. Mag-reach ng room 46. Day 1. Gago! So, wala yung mga permanent upgrades? Wala. Oh Nada. My God. Yun yung pinaka-hardest. Tapos, on top of that, may isang trophy na within an hour, speedrun. Speedrun. Nagawa mo na yun, Gio? Yun yung hinuhuli niya. Hinuhuli ko. Actually, may trophy akong tinatry ngayon, pero ang hirap. Parang yung get 20 dead end rooms in one run. Ang hirap. Ang hirap. Kailangan mo yung sobrang talagang, di ba? Random talaga yung pag RNG. I mean, RNG. PG ka. Kahit na medyo hindi ka naman bonak, pero kung malas ka, wala rin. Yun nga, di ba, speaking of RNG, di ba yung boiler room ba yun? Or yung pump room ba yun? Yung, basta may maraming puzzle dun na parang kailangan ng combo ng mga yung boiler. Hanggang ngayon, hindi ko nagawa yun Kanina nga lumabas sa akin, hindi ko pa rin nagawa Yung sa lab, kailangan mag-align yung stars yun, diba? May actually, madami siyang use kami doon sa boiler. Na, kunwari pag na-spawn mo siya, pag kunwari, yun yung mas nauna mong na-spawn, besides dun sa mga tina-target mo na i-connect doon. Kung by the time na ma-unlock mo yun, tapos gumana yung energy doon, kung saan nakatutok yung power, may higher chance na yung drafts doon is yung mga rooms na pwede mong i-connect. Mga red, di ba? Mga pwede mong i-connect na energy. So, may higher chance na ma-spawn mo yung lab, yung, ano yun?
Yung Kasi may pump room, mga ganun. connecting sa archives, may Mm. mga connecting sa taas. Let's see. Hindi ko rin naiintindihan 'yan, to be honest. Hindi ko na-activate. Meron ako nakuha ng ano, I think tinanong ko yung sa Discord kasi meron tayong discussion thread sa Discord, right? Na Mm-mm. parang paano mapapower yung isa, yung parang sa lab ba 'yon? Yung parang merong Oo, mga sa lever. lab. Mm-mm. Hindi ko Kailangan na mo nga ano yun. yung boiler Mm. tumapat doon. Tsaka yung meron din ako nakuha Pwedeng- na ano, na parang battery, tapos di ko alam kung saan gagamitin. Lala. Battery, parang ano yan parang may combo na tools. Parang Oo. magpa-power May up Yung battery. Pwede mong i-combine yung items for a new item. Hindi na yata ako mano doon. I think yung next ko na gustong pag-usapan natin, tapos gusto kong yung ilast yung ano yung mga I think mga spoiler in a sense na hindi natin na-experience. Iano ko si Gio, pero gusto ko munang around the room malaman kung ano yung ginawa nyo para makuha yung first na end credits. So, umpisa ko para sa akin. Yung first ko na end credits, maging honest na ako, parang nakakaya, pero ginugol ko talaga. Yung sa Tomb, kasi parang, I think sa discussion thread rin yun, nakapunta na ako dun sa ilalim na parang merong rotating na magko-connect dun sa ano, para mapunta mo yung parang tawag dito, yung tunnel na dun na yung ending or dun yung 46th room yata. Yung lever, di ba? Sa baba ng foundation, di ba? Sa baba ng foundation. Tapos kasi meron doon na may nakaharang na mine. May mine cart. Na cart. Oo. Tapos parang kahit anong gawin kong ikot, hindi na talaga. Tapos parang sinasabi ni Sky, meron siyang maliit na eskinita na parang pupunta ka doon. Pero hindi ako makapunta doon sa eskinita yun kasi may nakaharang na mine cart. Oo, na cart. Tapos doon sa outer house, kasi yung isa sa mga permanent upgrade, doon ko unang na-experience yung tomb. Hindi ko ma-solve yung tomb nga na yun. So, nung ginugol ko yun, and then, nalaman ko na parang titignan mo yung mga murals or yung mga doon sa church, doon yun yung parang, para pagbabasehan mo nung switch nung mga statue. Kasi nagkaroon ako ng entry doon, I think, tapos, yun yung hihilahin, ano ba yung memory? Parang hihilahin mo yung cart. Totoo. Parang magkakaroon ka ng way. Tapos ngayon, babalik ka ulit. Pwede ka na dumaan ulit. Pwede ka na dumaan ulit. Papunta dun sa ano. Doon ko siya na, yun yung first ko na end credits. I think, correct me and I think siguro iba-iba tayo ng experience. Merong ibang way rin on how to discover or para mapunta dun sa 46th room, right? Ikaw muna, Gio. Tapos paikot tayo. Ano yung, kung makarecall mo pa, ano yung first mo na ruta para nung natapos yung game? I think yung Great Hall, doon ko yung lever para sa antechamber. Sorry, Great Hall yung maraming doors? Diba? Maraming doors na lock. Okay. Tama. Na nakalock siya, no? Oh. Tapos kailangan mo ng resource, ng key para ma-open. And I guess sinwerte lang ako. Marami kang keys. Marami akong keys. Tapos parang may foundation na ako, makakababa na ako. Yun lang, parang dire-diretso. Tapos yung alternate mo sa fountain. Oo, pwede din lang bumaba ng fountain. Yeah. Tika lang, yung time na nakuha mo yung Great Hall, kasi yung I think yun yung iba ko ng ibang time na pang natapos ko na or may option ako na tapusin yung game na using other route. Yung sa Great Hall, napaka-imposible siya for me dahil dun sa dami ng RNG ba yun? Or same lang ng pace yung nun, yung lever niya? May actually yun, may clue kasi pag nakuha mo yung drafting ba? Drafting studio. May drafting room. Okay. Merong parang sa gilid lang doon na merong 3D na parang model ng may clue na. Great Hall. Oh, Tapos nagbabago yun actually. Every Depending on that day. Tapos nandun yung clue kung nasaan yung lever. Pinapakita na nila. Galing. Kasi yung sa akin, na-experience ko yon yung lever. Sinuwerte lang ako, meron akong lockpick.
So parang nabuksan ko lang. Ah. Ano. Tapos may isa pang alternative way para pag na-unlock mo yung foyer before Great Hall or after? Before Great Automatic, pag binuksan mo yung Great Hall, lahat ng doors doon bukas na. Oh. Mm. Yeah. Nice. Yung sa akin kasi I think yung ano Yun yung ano, 'di ba? Sorry, yun yung parang lahat na ng door sa hallway naka-unlock na, no? Yun yung parang combo. Tama. Yung sa akin yung nakuha ko yata yun yung lever para doon sa antechamber yung sa ano. Garden ba yun? Yung parang Sa may Secret galaw- Garden. Secret Garden. So, yun. Ikaw, Sky, ano yung ruta mo? Same din ba kay Gio or meron kang ibang... Pares, actually, nag-Secret Garden na din ako. Yun yung time na may blessing ako sa shrine. Tapos, ang nakuha kong blessing is yung parang more green rooms. Tapos, talagang puro dami kong Corridor. courtyard. Courtyard. Oh. Parang yung blessing ko nun is pwede ako mag-spawn ng courtyard ng maraming beses. So, Ay, wow. ang daming paths ng courtyard, 'di ba? 3. So, ayun, nag-connect doon. Tapos hanggang sa nakuha ko rin yung sa Secret Garden. Actually, yun yung parang, for me, pinakamadaling lever na puzzle, yung sa Secret Garden. Kasi parang medyo obvious yung pag-rotate nung, yung pointer sa taas. Yung wind vane. Oo. Parang obvious naman. So, ayun, yun din yung... Pero ang problem dun, di ba, is yung yung tawag nito, yung key. Yung key. Oo. Diba? Kailangan mag-sponsor yun. No? Nakuha ko sa akin, I think, sa billiards room. Spartihan din minsan nandun no? Oo, minsan nandun. So, ayun. Hindi ko pa nga alam dati nung una na akala ko yung Secret Garden talagang lalabas siya sa drafts. Yun pala, pag ginamit mo siya sa corners. Kasi dun yung may mga... Sa corner lang siya high chance mag-spawn. Oo. Kasi dun lang yung parang, yung pag may na-unlock ka somewhere sa outside na sinasabi ng gardener, dun lang yung chance na maganda yung soil daw sa mga corners. So, ayun. Yan ba yung pag na-unlock mo yung parang garden na 112? Yung parang apple orchard something doon. Yung sa yung may sa labas? lock. Yung may heart lock pa yun. Something. Ayun. Nice. Ikaw, Silbs, ano yung naging ruta mo dito sa end credits mo? Actually, nung yung first roll ng credits ko, dalawa yung na-open ko. Swerte yung Nice. I mean yung first kong yung first na attempt ko na nakuha ko yung key sa antechamber tapos na-open ko sa foundation. Nagamit ko yung lever na para ma-open dun sa greenhouse ba yun. So na-open ko yun tapos at the same time yung kasi yung kinong sa Secret Garden, ang tagal kong nasa merong room 'di ba na pwede kang parang deposit. So nandoon lang siya kasi yung before ko siya nalagay doon, sobrang onti na ng resource ko na at saka feeling ko hindi ko na maaabot yung yung 46 room doon sa attempt na yun. So nilagay ko siya sa doon sa room na yun, nakalimutan ko yung pangalan nung room. So code check ba yun? Oo, parang gano'n. So yun, na-withdraw ko tapos sa kabilang side yung magkabilang side kasi parang rin yun, dead end din yung yung sa lever. 'Di ba parang dead end yun. Tapos sa kabilang side naman yung Secret Garden. Pero ang roadblock ko noon, ang tagal kong hinahanap kung saan yung yung basement. Hindi ko alam na pala yun, sa foundation lang pala yun. Kasi hindi ko in-explore yung foundation. Pero na-discover ko naman agad yung power. Pero hindi ko alam na dun pala yung mismong way para dun sa basement. So sobrang natagalan din ako, parang mga 10 days din siguro before ko na discover yung way pababa. Tapos same tayo nag-Google na rin ako dun sa yung sa cart. Yun din yung block kaya di ba nang nagtatanong ka, sabi ko G mo na yan kasi yun din yung nag-Google na ako dun sa yung pag-pull nung cart.
So, Kasi hindi mo siya, ang weird nga nun, ewan ko, di ba pag nandun ka sa kabilang side, hindi mo pwedeng itulak, hindi mo siya pwedeng itulak. Oo, di ba? Doon sa likod mo galing hilahin mo. Kasi nandoon yung handle. Pero hindi ko na to na discover. Kumbaga parang nanood kasi ako kanina ng speedrun, yung I think yun yung sinasabi ni Gio for the platinum. Meron kasing isang way. I think natanong ko din yung sa discussion thread na parang yung, di ba may tubig yun tapos pwede mong i-drain yung sa baba. Tapos meron isang way doon na magbabangka ka. Hindi ko kasi na-experience ikot yun ka. first hand. So wala lang, ang galing lang na maraming option na para mapuntahan yung yung 46 room. Ikaw, Dre, anong ruta mo? Ako, sa ano din Baklaran ako? ba yan? Sa Joke tomb. lang. Okay. Sa tomb din ako eh. Hatom ka din. Yun ba yung easiest? Ah. Do you think? Parang yung easiest, no? Hindi kasi yun na yung... ang other way is kailangan na drain mo yung fountain, di ba? Para bumaba ka dun sa harap. Tapos, magbabangka ka. And hindi ko ma-drain sa tamang level yung tubig dun sa ilalim. Parang hindi level, so di ako makabangka. Tapos, nasistress ako dun sa pump room. Di ko ma-level na maayos. Kasi may certain level dapat dun sa di ba? Hindi siya kailangan empty, kailangan sakto siya. Tapos yun, hindi ko So, mabalance. di ba, parang tinitimpla mo rin yun, di ba? Yung mga buttons. Ako din. Kaya dun din ako na, napapunta sa tomb. Linis pa ako doon nung hindi ko matimpla ng tama. Sabi ko, meron isang dito, bakanting dito, parang galon. Ba't hindi ko pwedeng lagyan dito? Pero... Nakakaubos din ng pasensya no? Oo, nakakaubos din talaga. I mean, I think yung rule ko, yung personal rule ko kasi, syempre, mag-a-attempt. May attempt ko to ng sarili ko lang. Correct. And pag umabot ako sa boiling point ko na wala na, hanggang dito lang siguro yung ko talaga, yung pinagkaloob sa akin ni Papa G. hindi nakabawasan to ng gamer guide kung i-google ko na to. But anyway, gusto ko naman malaman, Gio, kasi ikaw yung pinaka matagal na nilaro to, and siguro kami na meron kaming first end credit. Siguro meron kaming konting siguro facade lang ng story. I'm not sure kung merong pang deeper, gaya ng banggit ko kanina, meron pang deeper story or lore itong blueprints. Kasi ilatag ko muna yung sa akin, tapos ibato ko sa'yo. Yung understanding ko lang is, meron kasing story dito all throughout your runs na yung sinasabi na parang Red Prince. Tapos, meron siyang fascination or obsession sa red. Hindi ko alam kung anong symbolism yon, but lumabas siya, and then siya yung blueprints. Pinamana sa, parang kailangan niyang ma-solve yung game, and then pa na-solve, ipapamana sa kanya yung mansion. Ganun ba siya? I think ikaw yung Red Prince, yung character mo. Kasi yung basically spoil ko na yung mom. Start mo from the like 'di ba initially ang alam natin is like ikaw lang yung appointed na tagapagmana, and sa family ano mo siya parang great grand uncle. Akala ko nung una nga tito or lolo parang. Pero great grand uncle, ang nanay mo is si Marigold, right? Oo, yung nagsulat ng Red Prince na book. Parang may political dyan parang may mga iba-ibang bansa sa world na to. Hindi pala siya, akala ko nung umpisa akala mo lang family thing. But it's actually a world. Tsaka akala ko nung umpisa sa Earth siya nagte-take place, pero hindi pala. Pero may sarili silang world. So, iba-ibang realms. Actually, yung blueprints and red prints, parang yung color, symbolism yun ng political to actually tong game na to. Okay. So red and blue. So, okay. Super heavy on politics. And parang yung mom niya kasi actually, parang sabi mo na lang na yung family nila, sila yung parang pinakaangat in the past few hundred years or ganon. Yung entire, ang dami nilang pagmamay-ari, ang dami nilang
Colonized Star. Hindi. Sila yung parang namumuno ng realm na yun. Oo. And then may nag-take over na red sa Ako, pwede bang mag-butt-in ako? Kasi actually, kanina, pati kahapon nanood din ako ng parang lore. Binati-video ko na to parang sa di ba kasi, di ba yung syempre parang may ma-contribute tayo, di ba? So, may, yun nga, so, um, nag, ano nga yung point mo ulit? Sorry, Gio. Parang basically ikaw yung Red Prince, yung player character yung Red Prince. Tapos pero yung crown kasi blue. So parang ikaw na yung Blue Prince. Parang ganun. Parang nga kasi 'di ba nga, dati yung mom niya sides with the family kasi nga tradition, they have to follow every generation. Pero yung mom niya decided to go to the opposite side. Hindi. Yun yung pagkakaintindi ko. 'Di ba nga kaya nga siya tumakas? Naging black. Siya nga yung black cat. Pero black naman talaga. Black Kaya naman nila talaga yung side kailangan niya. magtago. Oo. Something like. Sobrang lalim ng lore ng game na to. Malalim siya. So basically parang ang pagkakaintindi ko naman is may isang world, tapos may king Oris ba yon, tapos siya, meron siyang descendant na king din, Desilets ata yon. Tapos may yung king na Desilet 3, meron din kasing king Desilet 4. Yung king Desilet 3 nakatira siya sa castle. Yung castle na yon, yun yung Mount Holly, yung estate na tinitirahan ni basta kung saan man na nakatayo yung yung mansion. So ngayon, yung king na yon, gusto niyang bumaba sa sa parang sa lower ground kasi nasa mountains yun So bumaba siya doon sa lower ground para mas halubilo niya yung mga commoners. Diba? Ngayon, meron kasing isang faction, Fen ang pangalan nun. Tapos red sila. Red yung sinisimbolize ng faction. Yung mga nobles yun. Ngayon, ayaw nila yung ginawang action ni King Desilets 3. Parang nagkaroon ng opposition dahil dun sa parang gusto nila maging noble lang yung king na yon. Tapos nung namatay yung Desilet 3, ang inappoint na parang successor is si Desilets 4. Kaso ayaw nung mga opposition sa Fen. So inagaw nila, nagkaroon ng war. Nanalo yung Fen. Yeah, nagkaroon ng war, nanalo yung Fen. Nanalo yung Fen. So ngayon, binura nila lahat ng what do you call this? Lahat ng mga Record? kunyari, di ba sa mga record, yun. Binura niya yung mga record para mawala yung memories or yung mga history about dun sa King Oris. So parang ang nag-focus sila dun sa Fen. Kaya nagkaroon ng puro red. Yun yung parang nila. Dun sila nag-focus. Ngayon, itong yung nanay ni Simon ba? Yung player. Oh, tama. Nanay ni Simon yun si yung gumawa ng Red Prince. Nalaman niya yung history. So nagkaroon ng parang heist. Kasi alam nila na yung crown, meron kasing crown na parang tinatago sa palace. Yung 'di ba, na-try niyo bang balikan yung di ba, yung sa 46. 'Di ba, yung blue crown 'yon. Talaga 'yon, red crown 'yon. Yun yung nag-symbolize nung parang royalty. Ngayon, nagkaroon ng heist. Sila yung yung nanay ni nagnakaw. Tapos ginawa nila, pinalitan nila ng blueprint. Yung kaya naging pag makita mo yung blue crown, parang blueprint yung texture. Yung design. Tapos yun. So yun. Ganun yung pagkakaintindi ko nung pinanood ko. Yeah. Ako naman, sorry, ba't ako ulit sa inyo? Ang pagkakaintindi ko lang dito, napakababaw lang. Parang akala ko lang prinsipeng tagapagmana na, alam mo yun, yung typical na prinsipe na hindi alam yung mas malawak na mundo, na parang meron lang siyang mundo na ginagalawan dun sa kaharian nila, tapos parang napaka-narrow
minded lang, yung narrow-sighted lang na ito lang yung alam kong mundo. So parang lumabas siya ng mundo na yun to experience yung mas malawak na mundo, kumbaga parang mag-open world siya and adventure, and then eventually bumalik dun sa roots niya. Ganun lang, napakababaw lang ng understanding ko. But nabanggit ikaw bago ibalik kay Gio, ikaw ba, Dre, meron ka bang ano dito? Ibang read dito? Sa akin, parang isip ko parang Knives Out na pumunta ka sa estate, may namatay, tapos may papamana sa'yo. Tapos sa'yo na yung bahay. Actually, yun lang din ako eh. Same lang din before ko sinerch. So, lalim. Kasi sobrang, para siyang talaga eh, Dark Souls yung type niya na yung doon ka magbe-base sa item tsaka doon sa Papasahin mo surroundings, lahat. di ba? Parang, oo. Talagang kaya nga Bati video talaga siya na style ng ng parang storytelling, di ba? Na talagang kailangan attention to detail ka kung gusto mong malaman yung yung lore. So hirap. Meron pang mga ganap dito na totally hindi ko na rin din naintindihan kasi gaya ng nabanggit nyo, Gio and Sky, na parang tama ba, hindi siya sa Earth, parang ibang mundo to. Iba ang world nila. O kasi parang hindi ko alam kung may supernatural ba dito nangyayari. Kasi parang merong mga, alam yung merong isang room dito, guys, na parang huhulugan mo ng barya, ng coin. Tapos parang meron siya, yung merong, yung Rompos. parang Si mga Alzar. hula ba yun? Or parang wizard na wala. Anong na ito? Ba't may ganito? Tapos meron actually, sorry, sige, ikaw muna. Go. Kasi dagdag ko lang, tapos ibalik ko sa yung meron din dito yung Sige. kailangan makuha mo yata yung 4 na letter na kulay red. 8 yun. 8. Putang ina, 8 pala yun. Pero yun, so may mga bagay na parang gaya ng sabi nga nila, Gio, na parang ano ba to? Parang hindi siya ganun ka grounded sa reality, or parang may mga ibang ganun dito. Pero ikaw, go Sid. Ayun, so yung mga sinasabi ko lang naman based lang naman sa napanood ko na YouTube video, no. So kasi yun nga sabi nila Sky and Gio, hindi siya nag-take place sa Earth. So ibang world. So actually may magic talaga. So yung mismong sa estate nila, may magic talaga doon. So kaya yun din yung explanation bakit nagbabago-bago yung blueprint ng bawat room. So may magic talaga doon. Kaya sila sila Mary ba yun, si Marion. Pen name niya lang yata yung yung Marion din. Pen name niya. Pero meron kasi siyang mga kasama doon sa heist, and doon sila tumira doon sa underground. Tapos nag-practice sila sa mansion para mag-heist sila dun sa palace na kung saan nila kinuha yung crown. So dun sila nag-practice sa estate. So aware talaga yung kahit yung mga tao na may magic dun sa mansion. You see. Meron akong question sa iyo, Gio, pero bago ka iba to yun, baka meron kang gustong idagdag dun sa mga nabanggit ni Silbs. Ano nga ba? In terms of like yung mga na-discover natin. Kasi on the surface nga, 'di ba? Parang yun nga akala natin, 'di ba? Parang sa first clear akala mo lang yun nga tagapagmana, ganun. Actually, ang malala sa game na to is nagsisinungaling siya sa iyo eh. Parang iba, may nagko-contradict na info. Tapos up to you na lang para malaman kung ano ba yung totoo. Kasi may mga memo, 'di ba? Parang hindi lang sa lore, pero yung sa mismong gameplay parang nakakalito. Nakakalito. Di mo alam yung paniniwalaan mo. So, actually, kay Silvs ko lang na rinig yung parang malinaw na summary. Kasi hanggang, iniwasan ko pa rin yung mga video na yun eh. Pero tama nga, yun din yung pagkakaintindi ko. Kasi nga, generations to generations na yung nangyayaring with their royal family. Tapos may secret, ganon. Kaya nga, ang creepy nung tomb kasi lahat sila doon nakalibing. Yun nga, parang diba? Parang hindi nagma-match, let's say, kunwari, yung mansion. Tapos merong ganun kalalim na parang architecture doon sa ibang areas.
Pero siguro yung follow-up question ko kasi nabanggit niyo yung political. Ano ba yung kung open kayong pagkwentuhan yun or open kayong i-share yung take nyo about it. Ano ba yung political message netong game kung meron man? Is it about parang politics sa states na red versus blue or parang right Parang wing versus ganun left yung wing? Ganun ba? opposition. Actually, sa tingin ko, wala namang ganun. Parang, Mm. wala namang message na sa totoong buhay na ganun. Mm. More, pero medyo malabo sa akin eh. Parang wala akong nakukuhang message. Usually, nakukuha ko agad eh. Parang sa ibang games. Pero dito, parang it's neutral. Neutral naman. Parang Oo. kasi nga it's showing different realms din, di ba, nung You see. dun sa game. Ikaw, May- Dre. Ay, sorry, Ay, go. sorry. Go. May isa pa akong parang medyo naging creepy or parang na-discover ko sa playthrough ko kasi di ba merong office tapos di ba merong terminal, yung computer. Di ba meron yung mga staff, ganon. At a certain point, kinakausap ka na dun sa staff announcements nung mga tauhan sa bahay. Apparently, pinapanood ka nila. I mean, not like every move. Parang they know na if you reach this 46th room or parang at some point kapag nagbibigay na rin sila ng clues, 'di ba? Parang sinusupport ka na rin nila. Kaya meron yung pag naghulog ka dun, 'di ba, kay Great Alzara dun sa Rumpus Room. Nagbibigay din siya ng puro clues lang nga yung binibigay niya. May clue doon na sinabi niya rin or parang may someone's watching you, parang gano'n. So, yung yung pinaka parang head ng house, si Anne Babbage ba yun? Something. Yung mayordoma. Oo, yung mayordom. Apparently, lahat sila nag-work pa dun. Hindi mo na Andun nakikita. pa rin sila? Kumbaga, sila taga-reset ng bahay every run mo. Parang, Hindi kaya to parang The Makes Truman sense. Show, no? Na parang tangina pinapanood tayo ng no? Nas reality show tapos nang gaganon. Pero siguro yung isang follow-up question ko kasi yun nga, parang surface level lang din yung naintindihan ko dito. Parang may ibang ending ba? May ibang parang let's say yung pinaka quote-unquote true ending after ilang end credits na makuha mo dito sa game, Gio? Hindi pa ako, wala pa ako dun eh, pero in-expect ko na meron. Kasi may bine-build up yung game na may after mo na ma-clear, 'di ba, pagbaba mo dun sa basement, sa underground, may 8 rooms dun. Yeah. may door. Yung sigil. Yung mga sigil yun. Next level Pag yun. na-complete mo ata yun. Di ko pa alam kung anong mangyayari pag na-complete ko yun. Pero may nakita din ako dun from the distance. Gago, may castle sa loob ng bundok. Oo. Oh my God. Underground, no? Oo, underground. Parang, Related. Lads, hindi ako umabot sa kanya. Galing Pero, pa, no? oo, pero ito siguro isa na question ko na lang din kasi hindi ko na to. I mean, parang na-curious lang din ako. Hindi ko alam kung saan pupunta to, anong meron dito. Pero merong isang area dun sa labas na kapag merong kang pinihit na parang gripo yata, may nagfa-fire na parang... yun. 4 yun, diba? 4 yun. Dalawa lang kasi nakuha ko, pre. So, ano ba yan? Ano bang may Ano yun? Sige, go, Dre. Go, Dre. Hindi, ano nga? Yun nga, tinatanong Ay, ko. sorry. 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 Elevator siya actually na pwede siyang alternative way to go to the basement. Tapos meron pang isang room doon that would give you an option to have a permanent upgrade. May Na may choices ka, mamimili ka. basically 'di ba in every room, pansin niyo ba may chess piece sa loob? Chess piece. May napapansin ba kayong pawn na Oo. nakatayo? meron. Yung mga Doon sa may
when pagbaba mo ng elevator, doon mag-factor in yun. May puzzle doon na parang chessboard. Tapos ilalagay mo, Kung kunwari, oo, parang in order to get that permanent upgrade, kunwari yung na-map out mong draft in that day, balik ka doon, and ilapag mo yung mga chess pieces where you found that room. Holy shit. Kumbaga, if yung pawn, nasa den, bedroom, ganun. Pero fixed madalas yun eh. Like, kung yung king dapat galing office tsaka throne room. Throne room. May ganun pa, may throne room pa. Na may mga floor plans na hindi sila lalabas lang from the drafts, and upon unlocking mo lang somewhere in the mansion or outside the mansion na floor plan, saka lang sila mag-a-appear. Kailangan mo talaga ng notebook dito. Puta. Kasi, I mean, sa ulo, no? kasi, kunwari, ewan ko lang, correct nyo ako kung tama yung understanding ko. So, dun sa elevator na yon, merong permanent upgrade. Tapos, para makuha yung permanent upgrade na yon, may mga chess pieces. At yung mga chess pieces na yon, ilalagay mo doon sa chessboard. Na shape niya yung mansion. Grid. Naka 9x5. Okay. So, meaning, kung saan mo draft yung room na merong king, doon mo ilalagay. Doon lang siya gagana. So, the next day, iba ulit siya. Kasi, iba yung... Lala. Tapos, parang, na-solve na namin din yun, or nagawa na namin sa sariling playthrough namin. Yung isang upgrade doon is that you have this power to choose na which type of room yung most likely to spawn. Like color. Orange, red, green, black, Napaka over OP ng power na yun. Kasi, kung naghahanap ka ng certain room, just pick blue. Parang puro common rooms yung... Then, puro blue rooms yung maglalabas. Tapos meron pang certain item din sa game. Di ko alam kung na-encounter nyo sa game nyo. Ako, isang beses ko lang nakuha yan. Merong wrench. Ay, hindi yata. And yung wrench na to, pwede mong i-adjust yung rarity ng room na yun. Kumbaga, kunwari rare yun, pwede mo siyang gawing common para mas often siyang mag-appear. Pero, hindi ba yun doon sa isang room na yung parang tawag dito, yung may room na gano'n eh, pwede mong i-adjust yung... Conservatory. Isa pa yun. Isa pa yun. Magagamit lang yung wrench pag para sa mga gear type rooms. Hindi naman sa lahat. Security, lab, workshop, boiler. Hindi, as in, paano mo siya gagamitin? Papasok ka doon sa room? Pag dinraft mo. Tapos magkaka-option ka to... Kailangan nasa inventory mo yung rush, tapos mag-draft ka ng gear. Okay. So, kunyari, gusto mo laging lumabas yung laboratory, i-adjust mo siya sa pinaka-common. Parang may pinaka-common, tapos o kaya pinaka-rare. So, bawat room na ma-drop mo na gear type, pwede mong ma-adjust as long as hawak mo yung wrench. Galing, no? Okay. Yung sa akin kasi yung ganyan, gaya ng sabi nyo kanina, nakuha ko kasi yung blueprint nun, yung maghuhukay ka dun sa likod ng camp, meron dun, ng likod ng camp, tapos parang pwede mong i-adjust yung rarity nung mga rare na room para mas maging siya, common RNG or something. Pero, lala. Dami, no? Ay, nako. Dre question. Alam ko parang medyo same tayo wavelength tayo Kung tsatsagayin natin to, maano ba natin to? Walang Google. Sa tingin mo? Di kaya, gago. Ako di ko kaya. Hindi, no? Sinaan ako ba yun? Oo. Okay na tayo sa pasang-awa, 75. Putang ina tayo. Natawa na ako dun sa may puzzle yung sa di ba? Yung may breaker, yung papalitan mo yung kulay. Oo. Tapos ma-unlock yung likod. Oo. Tapos Hindi ko alam yun. Mas matalino ka sa akin. Yun ba yung may BAC? Kasi di ba meron yung on mo? Tapos on-off? May mahanap kayo na parang combination ng kulay. Somewhere. Nakalimutan ko saan ko nakita Basta sinulat ko siya. Sa mail room. Mail room. Sa mail room ba?
Yun, tapos may bubukas na another room dun sa likod. Tapos permanent, siya, parang mine ba? Oo, May makuha yung... kang gems plus 2 every day. Mm. So meron May ka na. yung- Tapos yung, Oo, tama. sige. There go, Dre. Tapos yung, yung garage. Putang ina. Late ko na, yung bubuksan mo siya. Tapos lalabas ka. Para makuha yung outside. Okay. Ang tagal ko. Hindi mo kakitnaan binubuksan. yan? Okay. Hindi ko dinada. Kasi ginagawa ko, binubuksan ko lang yung likod ng trunk. Tapos aalis na ako. Actually, may isang parang bonus nga din sa garage. Kapag na-spawn mo yung secret garden secret garden below the garage, parang magkaka-lever outside something. Pero hindi ko pa nagawa yan. Anong purpose ng lever? Parang to open din another alternative ata for the antechamber. Parang multiple. Meron doon sa labas, hindi ko na to na figure out or yung madilim, anong meron doon? Yung parang may mga Anong Dun madilim? Actually, dun na ako yung sa ilalim, di ba? Yung bababa ka. Tapos, di ba madilim doon, tapos maraming crates. Okay. Nasa point na ako ng game. Nung una ko na-discover yun, sobrang mind-blown kami. Kailangan mo tanggalin lahat ng crates through a certain way. Yung experiment. By doing lab experiment. Uh, Di ba yung may lab experiment, pwede kayong yung dalawang statement tapos it would grant you a certain ganon. Tapos na-unlock kasi namin, may isa pang permanent upgrade na ma-unlock mo yung satellite. may satellite dish. Tapos may terminal outside. So, actually, yung sa game namin, pwede na namin, kunwari, nasa security ako, pwede ko ma-access yung lab through the security. Yung terminal doon. Parang, yun yung pros nung permanent upgrade. Anyways, so, yung conduct ng experiment to remove the crates dun sa ilalim. Ang lala, kasi sobrang dami, after mo matanggal lahat ng crates na yon for how many days, kailangan mo pang ilawan. Kailangan mo yung certain item na yun. Kailangan mo pa ng susi. Tapos, kailangan mo pa ng boiler room. Tapos, meron pang isang part na kailangan mo sirain yung wall using a certain item. Siguro mga power hammer. Doors na sunod-sunod. Yung power hammer. Parang super sealed nung door doon. Tapos, after series of doors na kailangan mong sirain or buksan, may certain giant blue door. Hindi pa namin alam paano buksan yun. Lala, gago. Grabe. Surface level lang talaga tayo, Jazz. Hindi na kaya ng ko to, yung ganyan na-imagine ko yung parang magbe-break ng wall, parang four walls man. If may napapansin kayo, kunwari sa Secret Garden, merong wall doon na yung parang brick. Halatang mukhang parang hollow blocks lang, di ba? Ganun. Yun, pwede mong gamitan ng item yun, certain item. Para mabutas. Di ba yung sledgehammer yun? Hindi. Kailangan ng battery yata yun. Parang battery. Battery, broken lever, tsaka sledge. Yun yung combo. So, madalas ginagawa namin, kunwari yung mga ganong career na item nakuha namin, tinatry namin i-spawn yung code check para i-store doon. Para magamit pa namin na certain day. Ganon. Pero alam nyo guys, kahit na parang sa una, parang ang hirap nga, ganon, na as we go on sa playthrough namin, parang na rin ma-realize mo rin na may certain patterns in the game. Or minsan, mararamdaman mo na hinahawakan na ng developer yung kamay mo. Na yung pag-spawn din minsan sa draft, pag
yung parang may certain rooms na paulit-ulit. Parang sinasabi na niya na, please pick me. Gamitin Parang mo to? gano'n. Oo, gano'n. Okay. Parang may mga ganun. Tapos similar sa, 'di ba merong mga draft na like sa West Hallway, dun lang 'yon. Ganon. Parang ang ginagawang strategy ko is like, kasi sa mga gilid, most likely ang magsaspawn lang doon is either a dead end or yung pa-L or yung pa-straight. So imposible siyang meron yung 4. So parang, alam mo yun, parang yung mga ganong strategy, isipin mo na, okay, sa inner grids lang, pwede yung pang-4, yung pangatlo, ganon. Ayun. Parang after a while din, ma-realize mo rin na it gets easier kasi to reach 46 because hindi na rin yun yung main purpose ng game, main objective. Ang struggle na namin is yun nga sa baba. Di ba sa tunnel na may 8 doors for the 8 sigils? Kasi to open each door, you need to find a certain key dun sa loob ng game. And lahat ng keys, parang sobrang strategic din to get them. Pero hindi naman siya isang run, right? Or dapat makuha mo lahat ng key sa isang araw? Once you open it naman, permanent na doon. Okay. I think pero yung sa loob lang, may puzzle pa ulit. Oh my God. Putik yan. Parang yung feeling ko na nakapunta ako sa Anichiba po, hindi pa pala tapos doon eh. Kala ko yun yan. Yun na. Pero yung I think meron kang nabanggit, Sky, na I think yun yung tamang mindset when it comes to these types of games na parang hindi ko malampasan na dahil nga sa roguelike siya tapos nag-reset. I think yung tamang mindset doon is meron kang progress kahit incrementals man lang yan. I think progress pa rin yun. Yung ganong mindset. Minsan kasi nahihirapan ako kapag yung thought na parang walang nangyayari sa run ko. Yung parang tangina ulit na naman din. Parang ganyan. Pero siguro last question na lang for me bago tayo magtapos ng episode. Alam ko super bitin pero lalagay pa kasi ako ng BBS. Isang question is kung meron ba kayong favorite na na puzzle dito or parang favorite na solve niyo na puzzle. Yung hindi naman yung sa akin kasi I don't think na ganun siya kalala na puzzle pero super nag-enjoy ako nung na-spawn ko yung isang room na mirror. Tapos parang paulit-ulit ako doon na tapos yung parang ma-open mo yung parang pathway papunta dun sa gitna tapos meron siyang mirror literal dun sa taas niya tapos may mga items na makukuha. Di ko alam kung merong importanteng items doon, etc. Pero super na-enjoy ko yung part na yun. Kaya ba meron ba kayong nare-recall na favorite na puzzle? Wag na siguro yung yung parlor, puta. Sa De, pero ikaw, Dre, meron ka bang favorite na na puzzle dito? Ako yung sa yung garage, ay yung sa breaker room, yung na-unlock ko dun sa likod. Kasi kala ko ang purpose lang talaga nun is off mo yung power, tapos ipapower mo yung garage, tapos papatay mo yung ilaw dun sa parang basketball court. Yun na yun. Tapos saka yun dun sa dark room, di ba? Doon din yun. Tama ba? Sa dark room. Yung sa dark room din. So yun, after nung mabuksan ko yun, parang naaliw ako. Na, uy, saka ano pa ba? Yung yung pictures dun sa safe, langhiyang yan. Ano yun? Anong pictures yun? Yung clue para mabuksan mo yung mga safe code. Di ba may picture? Yung Pasko! Yung Pasko. Oh my God. 2025. Oo nga. Feeling ko ang talino ko nun na Pasko to. So parang yung date. Tapos yung combination dun sa dun sa orchard sa labas na kailangan may magnifying glass ka. Naswerte ako nun kasi kailangan hindi masira yung dark room, 'di ba, para makita mo yung pictures. Kailangan nakailaw siya. Ayun. Doon ako, yun na siguro yung mga nagustuhan ko. Ikaw, Selbs, meron bang natripan dito na puzzle? Parang talino ko. Galing ah. Hindi siguro puzzle pero parang pinaka gusto kong moments is pag pag na-align ko yung mga combination ng mga best rooms. For example, yung
saan ba yun, yung conference ba yun, or basta yung room na kunyari mag-scatter ka ng coin and then Oh. meron ka ring room na parang pag nag-scatter doon pupunta yung mga item. So parang doon ako pinaka nakuhook pag may combination ako ng rooms na execute. Yun yung parang favorite moments ko sa game. Nice. Ikaw, Sky? Ako, yun yung nasolve ko rin yung elevator na ilaw ko 4. Nagulat na lang ako, la, ano to? Hindi ko na teka lang, saan ba yung ibang ano doon? Yung ibang gripo na? Alam ko lang yung gripo doon sa outside outside house. Oo. Meron dun sa, yung sa Apple Orchard. Tapos, meron dun sa, pag na-spawn mo yung para sa classroom. Schoolhouse, Sa classroom. Hovel. Oo. Tapos, Yung Hovel. hovel. Puro outside, actually. Mm. Outside rooms mo masaspawn yun. Tapos, yung isa rin sa akin, actually, super, parang na hype ako yung na-discover ko rin yung sa Tomb. Oh. Actually, Ay, nauna ko Di mo ginugol yan? Hindi. Nauna ko galing na-discover yung Tomb bago ako nakapunta ng 46. Nung na-unlock ko yun, sabi ko, ano to? Parang ganon. Yun yung time na nag-ayos din ako or tinitingnan ko lahat ng clues ko, tapos nagsusulat ako rin sa journal ko yung sa mga, ang dami kong, eto yung game na pinakamadami akong screenshot, ang lala. Sabi ko kasi, parang may trust issues na ako sa game kasi 'di ba meron yung may in Notes? every room meron yung parang naka-frame. And parang yung combination ng dalawa yun is like yung parang alin yung may clue when it comes to opening the safe. Yung 8 safe crack. Kasi yung yung mga diba pictures? may yung pictures. May 2 pictures. Oo. Basically may isang letter lang yung difference nila palagi. Yeah, tapos yun yung lalagay mo, 'di ba? I-map out mo siya. Oo. Tapos parang may letter pala yun sa grid na may message sa'yo sa grid. Yun yung naano ko. Tapos nung naghanap din pa ako ng further clues doon, tinitingnan ko ni-screenshot ko actually bawat room. So, nung tinitingnan ko yung pictures ko sa chapel, bakit may number sa baba? Parang gano'n. Nung dun sa mga nasa glass, So, tas yun, nung na-reach ko yung tomb, sabi ko, oh my God, ito yung mga nasa chapel. Nice. Tapos sinundan ko lang per order. Sabi, tuwan-tuwa nga ako nung shinare ko sa kanya. Galing. Yung IQ mo. Ikaw, Gio, anong parang big brain moment mo dun sa dito sa Blueprints? May puzzle na kailangan mo munang i-clear yung game. May puzzle, room 8. Ayaw nga pala. May room 8 puzzle. Nagpatulong ako sa kanya. Ano yun? Parang, alam niyo yung gallery na room? Na-encounter niyo na ba yun? Hindi Yung gallery. Hindi yata. Ako hindi. Hindi yata. Basta may mga puzzles doon na si Christopher Manson mismo nag-illustrate. Yung nagsulat ng maze ng inspiration ng Blueprints. Tapos ang hirap niya. Pero na-solve ko yung ilan doon. Pero in-admit ko na ginugol ko yung last 2. Kasi ang hirap na talaga. Pero ano yun, parang nag-unlock siya ng key. Tapos pag ginamit mo siya sa rank 8 na room, sa pang 8th na level, may special room na mag-unlock. Tapos may puzzle pa doon. Pag na-solve mo pa yan, yun yung may trophy na. May trophy. Tapos may allowance. May permanent upgrade sa allowance. Nasa point na siya ng game na everyday, pag nag-spawn siya, 80 na yung pera niya. Starting. Grabe! Lala. Puzzle within a puzzle, no? Putang, may solve ka na puzzle, mayroon pa isang puzzle. But, yun, alam mo, super bitin yung discussion natin, sorry. Kailangan kong lumagari. Pero siguro, paikot na lang, last thoughts about this game, Blueprints. Dre, ano masasabi mo?
If mahilig kayo sa roguelike and sa puzzles, try nyo siya. Hindi mo naman kailangan maging in-depth dun sa game na yung super ano ka na, yung lulod na lulod ka na. Kasi kahit yung surface level lang na game kagaya ng ginawa ko, mag-enjoy ko pa rin. Ay, natin. Mag-enjoy ka, masaya pa rin siya. Ayun. Mamamay blown ka kung paano nila present yung puzzles. Kasi ang galing. Lalo na pag na-discover mo siya on your own. Ayun, yun lang. Konting tiyaga lang sa first part. Pag nasanay ka na dun sa loop niya, good to go ka na dun. Nice. Go Selbs. Hello. Rinig po ba ako? Rinig. Oh, Kasi nalobat yung Bluetooth ko pero kung okay naman yung audio. Goods naman. Okay. Sige. Siguro para sa akin kasi yung pinaka-drive ko kaya ako na tinuloy-tuloy yung game is because of the yung parang may certain may certain hook kapag yung every trial, yung pagka-roguelike niya. Yun talaga yung para sa akin yung hook eh. Sobrang pag hindi ka naiinis sa ganong gameplay na nagre-reset siya pero ang as you go through the game naman merong mga perks tayo na nakukuha na permanent, di ba? So yun yung isa sa mga pinaka gusto kong hook ng game. Tsaka yun nga kahit hindi mo naman intindihin yung pinaka story as long as okay ka dun sa sa loop ng game. Pwede mo pa rin namang laruin siguro. Siguro Totoo. lang mag-enjoy ka pa rin. ako kasi syempre nagse-search pa rin ako pag kunyari hindi ko na kaya. So kung hindi ka yung type ng gamer na magko-quit ka na kung kunyari hindi mo na kaya yun. So yun depende siguro sa ego mo rin na sa gamer. Kasi ako okay lang ako mag-search as long as maka-proceed ako. Ang hindi naman siya skill check din, di ba? So yun lang sa akin. So niche siya na game. So pero kudos din kay yung sa dev. Kasi yung dev siya solo dev din pala to. Yung parang first game niya rin to, katulad ng sa Clair Obscure. So pero siya first game nila pero itong kay sa dev ng Blueprints. First game niya na solo siya. Parang si Concerned Ape. Parang medyo ganun yung niya. Tapos sobrang hilig niya sa puzzle. Kaya niya ginawa rin yung game. So sobrang lupit nung dev niya. So free siya sa PS Plus. So wala namang mawawala kung itatry mo rin yung game. Diba? So ayun, try nyo. Magpiggyback ako sa Selbs tapos ilas na natin si Sky tsaka si Gio. Yung same rin tayo regarding dun sa ego. Kasi ako meron akong acceptance Gaya ng sabi ko kanina, try ko siya certain number of attempts kapag alam ko sa sarili ko kung hanggang saan yung yung parang ceiling ko. Kapag yung na-overpowering na ng inis yung enjoyment ko, I think yun yung pinaka-PC ko when it comes to parang i-google na or parang ganyan para malaman yung solution sa ibang puzzles. But meron din I think na mga certain gamers na mas may tawag dito, achievement na feeling kapag syempre hindi na Google, and commendable rin talaga yung mga taong ganun. Parang I think pag nag-spoiler cast tayo ng Clair Obscure, madidiscuss rin natin yung no honor ba kapag nag-mail build ako, one shot kill, parang tangina, di ba? One hit delete. Oo, di ba? Parang daming na-trigger. Oo nga. Hindi ko nakabutan yun. Kabawasan. Pwede pa rin mag-build Sky, I think. Pero I think same discussion rin naman siya sa sa kumbaga kung mag-mimic tier ako sa Elden Ring, yung parang ganyan, or kung meron akong certain build sa Elden Ring na quote-unquote much easier, 'di ba? Parang yung ginawa mo kay kay last boss, Dre, yung parang may ginamit kang
ano yun, yung potion, tas one hit lang ba yun? Yung mga Oh. ganun klaseng ganap. But I think yung point ko lang is, your game, your time, your rules, kung saan ka nag-enjoy, then go. And etong Blueprints, I think, kung surface level lang, katulad Core, katulad ni Dre, ma-enjoy mo pa rin to. I think yung developer, isa sa mga parang traits ng isang game na super nag-enjoy ako is, meron siyang tiwala dun sa mga gamers to discover the game and solve the puzzles. Hindi siya masyadong parang binibigay lahat. I think dun sa AAA space, ito yung nawawala eh. Yung tiwala sa gamers to figure out the game on our own. So super na-enjoy ko yung gantong klaseng approach sa mga video games. And again, sorry, nababanggit ko. Sa Clear Obscure, marami ding bagay na gano'n na parang hindi masyadong binibigay. Hindi to attack sa AAA. I think meron din market yan. Meron din mga gamers na mas gusto yung gano'n. Yung mga waypoint, may minimap, etc. Pero extra props sa mga developers na minayaan yung gamers to discover and discover the game, 'di ba yung meme sa kala Duckbird ba yun? Yung parang may sticker, discover the game, parang ganyan. So, good shit. Super na-enjoy ko to. Ikaw, Sky, last thoughts sa Blueprints? Sa akin din, hindi rin naman actually, like, ito yung usual game na nilalaro ko. Pero actually, na-hook ako dito kasi nga, medyo fan ako ng roguelikes in general. Gusto ko rin nga yung na-mention ni Selves. Gusto ko yung certain hook na yun na, kunwari, nagka-progress na ako within this day. Tapos parang, shit, malapit na ako yung parang feeling na, ganun. Isa pa, parang, yun nga. And, yun din, not to discourage the others din na, dun sa mga diniscuss namin na sobrang lalim pa pala, na sobrang dami pa palang puzzles. Pero, ako, tama nga yun eh. I mean, na-experience nyo ni Dre yung quote-unquote surface level. Pero, for me, sobrang satisfying na yun eh. Yung just reaching the first objective ng game. Eh, gano'n naman din format din ng mga roguelikes is that yung akala mo, natapos mo na. Pero, there's always more na they can offer. Eh, ayun, parang give this game a chance since nasa PS Plus naman siya. Tapos, sobrang mind-blowing lahat ng mga ginawa niya within this game. And like, na-mention nga niya in his interviews that hindi niya specifically dinesign tong game for like a certain target group or parang hindi niya piniplease yung mga tao. Kaya niya nirelease to, ang way ng pagkakadesign niya is because ito yung ideal na game niya. Ito yung gusto niyang game for his own. And then, parang surprise na lang sa kanya whether magustuhan ng mga tao or not. And kadalasan, yun nga yung parang mga certain products na successful na may specific na tao or person siyang piniplease, which is sa kanya is sarili niya. And mararamdaman mo yun in the game kasi, diba, when you try to sell something and try to please everyone, most of the time hindi rin nag-work. Na ita-target mo lahat ng buong masa or ano. Pero may mga certain things talaga na hindi naman talaga din magki-click sa ibang tao. Pero ayun, for Blueprints, yun nga, if you're a fan of yung mga old school type dati in the early 2000s na mga puzzle PC games, ng mga Myst or Riven type of games. Eto, parang callback to during that era din. Pero yun nga, with modern gameplay in a way. So, ayun. Nice. Ikaw, Gio, last thoughts sa Blueprints? Agree naman ako sa inyong lahat. I would add na lang na for me kasi mahalaga sa akin yung atmosphere ng game.
kaya ako gusto yung Souls-likes, yung mga works ng From Software, pati yung parang gusto ko din yung vibe ng Silent Hill, ganun. Gusto ko yung feeling na hindi ako parang wala akong alam. I love mystery. Gusto ko yung feeling na I'm figuring out this world, parang ganun. So, because of that, sobrang sa akin, patok sa akin yung Blueprints. Parang, for me actually, parang goatee ko siya. Since di ko pa nalalaro yung Clair Obscur, pati yung Kingdom Come. Ito yung goatee ko so far. At masasabi ko ring top 10 games of all time ko siya ngayon. Nice. Yeah. Since Actually, ito yung goatee ko nung hindi ko pa nalalaro yung yung Clair. Sorry, mahaba tayo na alam ko meron na. Pero last nabanggit mo kasi parang yung mystery. I'm not sure kasi parang parang debut game to nung developer, right? Parang first game niya to. Hindi ko alam kung napanood niyo yung interview ni ano pangalan nito? Fumito Ueda. Meron kasi isang parang napanood ako sa YouTube about yung game development, yung style niya, yung design by subtraction. Most of the time, I think ganun din yung nangyayari sa Dark Souls ganyan, yung parang meron mo nang nilalatag na tapos parang patapos na nagbabawas ng mga elements doon sa game to create yun nga mystery, to create curiosity. Pero dito naman kasi more on, I think sa experience ko, though surface level lang, yung mga environmental storytelling na meron dito sa bawat room, sa bawat runs na gagawin mo. Pero yun, and last na siguro, anything to promote, shoutout na lang, tas let's end our episode 3. Meron ka bang gustong i-shoutout? Wala naman. Okay. Ikaw, Silbs, shoutout, promotions, go ahead. Siguro yung PlayStation Pilipinas. Yun? Join kayo dyan. Kung kayo, nasa PlayStation ecosystem. Yun, tsaka may page ako yung Silbs. Yun lang. Okay, yung pasaway, ibaban kayo ni... Mute. Toxic ka. Binasay no, pero ako din naman pwede rin naman ako hindi lang ako active. Si Sims yung laging na po-front. Pero kayo, Sky and Gio, anything to promote, shout out? Go ahead. Syempre, magbasa kayo ng rpgfan.com for all the latest RPG news and coverage. For sure, hindi kami, ang tawag doon, parang hindi kami yung parang hindi kayo mainis katulad madaming naiinis sa IGN or kung saan. Hindi kami ganun. So, ano tawag dito? Hindi ko alam kung usual nyo tong ginagawa, pero meron akong nakita kanina na parang ganda na ito Meron kayong review sa soundtrack ng Clair? Na-interview rin namin yung composer. Nice. Uy, nice. Parang ewan ko lang, or parang di lang lumalabas sa FYP ko. Parang unusual for me yung gantong outlet tapos ang review is about the soundtrack. First time niyo bang gawin to sa RPG Fan or ginagawa niyo dito? May music department kami na music reviews talaga yung lalabas. Merong certain people din na yung favorite talaga nila is video game music. Tapos sila yung nagre-review for certain games na makuha ng albums. Yun yung passion natin namin, video game music. Siya rin actually nakapag-review na ako ng isang soundtrack, yung FF1 na Pixel Remaster. Nice. Ayun. Ikaw, Sky? Same lang din. Tapos siguro, abangan nyo na yung Clair Obscur na spoiler cast. In advance. Actually, meron din ako sa RPG Fan, pero next week pa din lalabas. Yun din, spoiler cast din yun. Then, siguro kung alternative feedback or parang another point of view. Kasi yung mga kasama ko doon, puro Westerners. So, ayun. Another din. It's called, sa Spotify, it's called Random Encounter. Yun yung podcast.
Nice. So, ayan. Last na, kasi nabanggit yung Claire. Super curious malaman yung mga take nyo regarding pagiging selfish ng isang character. Yun lang. Shoutout sa shoutout sa lahat ng mga nakikinig. Maraming salamat sa time nyo. And shoutout rin sa ating mga executive producers sa sila Sans, sila Lance, Mark TV Nagracia, Yvette Suzane Solibillan, The Ara Ara Channel, Mike Rubio ng Xcore Gamer, Kuya G, RD Casimiro, and si Mark Andrew Yap. Thank you. Guys, maraming salamat sa time nyo. Dre, Selbs, Sky, Gio, salamat sa pag-unlock ng aking imbitasyon. Salamat sa lahat ng mga nakinig. Sa susunod na episode ulit. Bye! Bye. Bye! The Gamesulog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesulog show. The following names are current supporters and I'm eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sands, Lance, Mark TV Nagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, Mike Rubio ng Xcore Gamer, RD Casimiro, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Big Chungus, Bernard James Cruz, Jacob Francisco, Franz Galapon, Arnel Pableo, MC De La Cruz ng GamePow, Mark Gerald Dizon, Benson Santa Ana, Kuya Benny, Dar Malyari, Selbs, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Hey Kiko, Luigi Tumulak, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben, Dre, Leo Cavite, Tommy, Storm, Jan Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, Christine Manuel, Albert John Gonzalez, and Cornflake. Maraming salamat sa inyo guys.